Let's thank God for His amazing love to us. Because of His amazing love, we are forgiven, we are accepted, we are alive, that we are free. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Spirit is within me because you died and rose again. One more time. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Sing, I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Oh, sing amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Oh, sing amazing love. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Oh, we honor you, Jesus. Come on, let's declare. Jesus, you are my King. Yes, you are. Jesus, you are my King. Yes, you are. Jesus, you are my King. Yes, you are King. Jesus, you are my King. Yes, you are. Jesus, you are my King. Declare, Jesus, you are my King. You are. Jesus, you are my King. Yes, you are King.
Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Come on, just declare. Jesus, you are my King. Yes, you are. Jesus, you Come on, church. are my Yes, you are a King. Jesus, you Are my King. Jesus, you Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy. Go on, just lift up your voice. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Oh, sing. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you and all I do. I honor you and all I do. I honor you and all I do. And honor you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, once again for your amazing love, for your unending grace and mercy, Panginoon. Lord, we thank you, Father God, for always protecting us, O God, for always guiding us, O Jesus. And Lord, sa oras na to patuloy na ikaw ang kumilos sa bawat isa amin, Panginoon. I pray na ang iyong mga salita na siyang mapapakinggan namin sa oras na to, Panginoon, ay hindi lang namin basta-basta maririnig at lalabas, Panginoon, sa kabilang tenga. Kundi, Panginoon, ito ay maia-apply namin sa aming buhay and also ma-share namin, Panginoon, sa aming kapwa. And Lord, I pray na gamitin mo ang anak mo na siyang magbabahagi sa gabing ito. Lord, use her mightily, effectively, and powerfully to deliver what the Holy Spirit wants to say, O God. Lord, we pray for a double portion of anointing to be upon her, O Jesus. And I pray, O God, hanggang sa matapos ng aming service, Panginoon, Lord, move in our midst, O God. Once again, Lord, we thank you and we love you in Jesus' name, pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinaka-the best na palakpak. Hallelujah. Tayo na po ay umupo sa presensya ng ating Panginoon.
Praise. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. And magandang gabi po yung mga nasa online. Ayan. So, ang topic po natin for tonight is about how how to be unacceptable in the eyes of our Lord. Paano ba tayo, ano ba yung nagagawa natin para maging acceptable tayo sa paningin ng ating Panginoon? For today, yung mga nagawa natin ngayong maghapon na to, naparangalan ba natin ang ating Panginoon? Amen. Ayan, glory to God. So ngayon po, pag-uusapan po natin kung paano yung mga dapat nating gawin para ka-accept talaga tayo bilang isang Kristiyano sa paningin ng ating Panginoon. Amen? Amen. So punta po tayo sa may verse natin for tonight. Sabi po sa John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in the darkness, but will have the light of life. So before po tayo magsimula, pag-usapan muna natin kung ano yung light and darkness. Alam naman po natin na yung light, nagre-represent siya ng holiness, goodness, grace ng ating Panginoon, God revelation, and especially spiritual gifts kung meron pa tayo. Meron pa po ba tayo nun? Spiritual gifts? Yung spiritual gifts na binigay niya sa atin nung pinakaunang na-accept natin siya, hanggang ngayon pa ba, umaapoy pa din po ba siya sa atin? So, yung darkness naman po is meaning nun, evil, sins. And yung mga sumusunod tayo sa sunod sa uso, yung mga cravings ng word, ganon, sinusunod natin yon. Pero, dapat hindi natin sinusunod ang darkness. Amen? Dapat bilang isang Kristiyano, nakikita pa din ang ating pagka-light. Saan man tayo pumunta. So, pumunta po tayo sa unang point po natin. Ang point number 1 po natin is about pursue to know Him. Pinupursue pa din po ba natin ang ating Panginoon para makilala natin siya? Isa sa mga halimbawa, kumbaga ano na lang to ano na yun? Parang bonus na lang sa atin para makilala natin ang ating Panginoon is to pray. Tama po? Kasi ang pag-pray, lagi ko din po sinasabi sa aming cell group, lagi kong sinasabi doon na kailangan natin mag-pray. Kasi yun yung pinaka number 1 na makakaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon. Hindi lang tayo nakikipag-usap sa Kanya. Nabibuild in natin yung relationship natin sa Kanya. Amen? Amen. So sabi po dito, sa John chapter 8 verse 19, before po muna yung verse na to, yung kwento po kasi nun, yung isang Pariseo tinanong si Jesus, kasi si Jesus, nagsabi siya ng about sa kanya. Eh, itong Pariseo, hindi po kasi siya naniniwala. So, sabi ng Pariseo sa Jesus, hindi kami naniniwala sa mga sinasabi mo. Sabi niya. Then, sino ba ang papa mo? Yung father mo, sabi ni Pariseo kay Jesus. Then, ito yung sinabi ni Jesus, you don't know me or my father. Jesus replied, if you knew me, you would know my Father also. Amen? Amen. Kaya dito sa chapter na to, sa chapter 8 na to, pinapakita ng isang tao na hindi niya pa kilala si Jesus. Kilala na po ba natin si Jesus? Hindi lang by name, kumbaga yung kwento ng ating Panginoon. Dito, nire-remind tayo dito na kailangan nating alamin yung buhay ng ating Panginoon. Kailangan nating pag-aralan kung sino ba ang ating Panginoon. Sino ba si Jesus sa buhay natin? Kung merong magtatanong sa atin, tapos kailangan nating i-depend kung sino si Jesus sa buhay natin. Kaya po ba nating i-depend? Kaya mo ba siyang ipakilala? Amen? Amen. Glory to God. Ganun ang gusto ng ating Panginoon. Paano ba tayo makakapag-pursue kay Lord?
Ano ba yung dapat nating gawin para ma-person natin siya? Alam niyo po, ang pagbabasa ng Bible, isa sa pinaka weapon natin dito sa mundong ito. Kasi mas lalo natin siyang nakikilala. Hindi lang si Jesus, hindi lang yung life ni Jesus ang nakikilala natin. Mga iba't ibang tao, merong mga iba't ibang mga pangyayari sa buhay nila na na-adapt natin ngayon. Hindi man literal na ganun, pero nagkakaroon tayo ng wisdom para pag-aralan yung buhay nila at para ma-overcome din natin at ma-strengthen yung faith natin doon. Sorry. Nag-puke. Ayan. So dito, sabi po, if you follow Jesus wholeheartedly, darkness won't reign. So kapag pinapakita natin or sinusunod natin ang ating Panginoon, yung darkness na meron tayo, hindi na yun yung mag-win sa atin, hindi na yung makikita sa atin, kundi yung lightness. Amen? Kaya lagi mong sabihin sa katabi mo, kung sino man, pamilya mo, or mga nakakasalamuha mo, huwag mong, kung kailangang i-rebuke mo. Kasi doon nakikita yung pagka-lightness mo bilang isang Kristiyano. Pero hindi mo naman siya i-rebuke public. In private naman po. Para magkaroon pa din po siya ng time na makipag-usap sa'yo, ganun. So dito, sabi ko po, start with Jesus and end the race with Jesus. So, sino sa atin dito na pinanganak na nakilala na ang ating Panginoon? Wala pa, di ba? Ako din po, wala. Nakilala ko ang Panginoon nung grade 10. Magre-grade 11 na ako. So, parang napaka-late ko nang nakilala si Lord. Amen? Pero, sa mga nakikita kong mga bata, nablibless ako sa kanila kasi bata pa lang sila, kilala na nila si Lord. Napapakinggan na nila kung ano yung tama at mali. Amen? So dito din po, sabi ko, lahat ng mga successful na nakamit natin, lahat ng mga meron tayo, is baliwala kung wala ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen? Kasi kailangan nating i-pursue si Jesus para ka-accept tayo dun sa paningin ng ating Panginoon. Kung hindi natin gagawin to, paano pa tayo makakapunta sa langit? Amen? Kaya lagi mong sabihin or i-encourage yung sarili mo, kailangan kong makilala si Lord. Kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong mag-step forward. Hindi ka lang stagnant na Kristiyano. Hindi ka lang para dito. Hindi ka lang para upo. Hindi ka lang para sa labas. Kundi may gagawin si Lord sa buhay mo kung inopen mo yung puso mo. Amen po. Pangalawa, live with fantastic or excellence. Namumuhay po ba tayo ng para sa wala lang? Sabi nila, para kanino ka bumabangon? Hindi sa kape, Hindi sa kape. Pero dito, sinasabi ng ating Panginoon, live with excellence. Kailangan mo mamuhay ng parang ito na yung last. Bakit kailangan natin maging mindset yung ganun? Yung, sige Lord, kung ito na yung last day ko, gagawin ko na yung lahat. Para sa akin, para isa siyang encouragement. Kasi hindi ko alam kung buhay pa ako bukas. Hindi ko pa alam kung buhay pa ako sa susunod. Next year. Hindi ko magagawa kung ano yung pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating gawin yung mga dapat nating gawin. Sabi dito, God wants us to give our best every now and then. Ginagawa po ba natin yung mga kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ngayon pa lang, kinakongratulate ko na lahat ng mga nandito sa online and on-site. Kasi inuuna nyo yung mga gawain ng ating Panginoon. Amen po. Sa mga ganun palang mga paraan, napapasaya na natin siya. Sa mga pangyayaring ganun, napapangiti mo na siya. Hindi lang yung katabi mo yung dapat mong pangitiin, kundi mas lalo natin pangitiin ang mga taong nasa taas. Sino po ba yung mga yon? Si Father, mga angels, si Jesus. Amen? So dito, sabi ko, bilang isang Kristiyano, your light must be seen by anyone. Everyone.
Hindi lang iisang tao, kundi everyone. Amen? Hindi mo dapat pipiliin kung sino lang yung makakakita ng sarili mo. Hindi mo dapat pipiliin kung sino lang yung papakitaan mo ng mabuti. Hindi ganon. Ang isang Kristiyano, ang isang totoong anak ng Lord, pinapakita niya yan sa lahat. Amen po? Kaya kung mabuti ka, dapat mabuti ka sa lahat. Hindi yung meron kang isa na ayaw mo. Ayaw ng Lord ayaw ni Lord niyon. Then, sabi dito number 2, let your light must be shine in darkness. May nabasa ako dun sa may Facebook, sabi doon, be in dark who are in the light. Who you are in light. Be in private who you are in public. Napakaganda nun. Nakita ko nung nag-scroll ako dun sa may sa Facebook, sabi ko, ganda naman ng meaning nito. Para akong napagbagsakan ng para akong nagising. Kasi hindi talaga pwedeng iisa lang yung pagkatao mo. Kung nasa light ka, light lang ako. Hindi pwede yung ganon. Kung nasa dark ako. Hindi ganon. Sabi niya doon, kung sino ka sa light, kung sino ka dito sa loob ng worship center, pagkalabas mo, ganon ka pa din. Hindi mo dapat iibahin yung pagkatao mo. Kung sino ka sa private place mo, sa kwarto mo, sa bahay nyo, ganon, dapat in public ganon ka din. Kung nagpre-preach ka ng word ni Lord dito sa loob, dapat sa labas mas doble yung pag-encourage mo. Kung gumagawa ka ng hindi tama dito, paano pa kaya sa labas? Eh di mas lalo ka ma-encourage kasi ang daming mga sinful doon. Amen? Kaya hindi natin dapat dinedepend yung pananampalataya natin sa ibang tao. Dapat tayo yung nag-encourage mismo sa sarili natin para maging mabuting tao, para maging light. And last, dapat ito po yung magiging prayer natin. Matatagpuan po siya sa John 3:30 para ka-accept talaga tayo sa ating Panginoon. Sabi doon, He must become greater. I must become less. Or other words, more of you, Lord, and less of me. Kasi sa word pa lang na yun, para ka na ding nagpre-pray na, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Lord, tanggalin mo lahat ng mga dapat na tanggalin sa puso ko, sa sarili ko, para mag-dwell ka sa akin. Para manahan ka sa akin. Kasi hindi papasok ang ating Panginoon sa mga puso natin kung meron pa siyang nakikitang dark spot. Amen? Kaya hanggat kaya mong i-give up ng mga dapat mong i-give up natin. Kaya I encourage every one of you, lahat, even nasa online, dapat ito yung maging prayer natin. Lord, more of you and less of me. Amen po? Amen. Okay, ay papatay ako ng mga gamit natin doon. Okay, brown out tayo, everyone. And kahit nasa live, I know some of you are watching sa live natin. But still, God's good pa rin. Amen? Yeah. Yeah, God is good pa rin. So ngayon po ang gagawin natin, ay magpipray pa rin po tayo. You can send us your prayer request sa mga nasa online para maipag-pray po namin at para sabay-sabay po natin na ipag-pray din. So, yun lang po. And thank you so much, Ate, for sharing the words of God na kailangan nating mag-ilaw. Yan o. Kung nakikita nyo, pakita nyo nga yung mga lights ninyo. Ayan. Nakikita nyo yung mga lights. Ayan. So, may mga lights po tayo. Okay? So, even ngayon po ay brown out sa atin, kailangan pa rin nating mag-ilaw sa lahat ng pagkakataon. So, ang gagawin po namin ay mag-pray. Gagawin po natin ay mag-pray.
ipag-pray po natin ang lahat ng mga kailangan ipag-pray. Amen po ba? Amen. So, let's pray po muna. Tayo po tayo lahat. Mag-pray po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa mga salita mo namin pong napakinggan sa iyong anak. Panginoon, na si Julie, I pray, Father, na gamitin mo po siya mightily and effectively, mas mataas pa na antas ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. And I pray, Father, na ikaw po ang mag-anoint sa kanya sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. And I pray right now also sa aming pong pananalangin, gabayan niyo po kami, bless niyo po kami that we will be able to pray for the right thing that we need to pray for tonight, Panginoon. Even those people na nanonood sa aming online, ay pagpalain niyo rin po sila at patuloy pong pakinggan ang kanilang mga panalangin. Maraming pong salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Okay. God bless everyone. So, gagawin natin ay magpipray tayo, circle tayo lahat.